So, what's up mga ka-acid? Kamusta kayong lahat mga ka-acid? Sana lahat kayo nasa mabuting kalagayan mga ka-acid. Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog at medyo busy tayo sa trabaho natin mga ka-acid. So, ang vlog natin ngayon ay yung tungkol sa nakaka-stress pag may acid reflux. Pero talaga dapat wag tayo may stress. Talagang labanan natin yan mga ka-acid. Pero talagang nakaka-stress talaga sa umpisa. Kasi tulad ako dati, yun nga, sa mga pagkain, hindi isipin mo yung mga pagkain na yung lagi mong uulamin, yun, iisipin mo yan, dinanas ko. Isipin mo, wala ko, laga-laga lang ako dati, puro laga lang ng mga katulad ng steam lang, yung isda. Tapos mag-iisip ka pa kung anong isda araw-araw. Tapos puro ang inaano ko yung mga gulay, puro ganun lang, acid lang dati ko nilalagay, mga acid. Stress talaga pag may acid reflux ka. Ngayon, napakahirap talaga. Kaya mga dinanas ko yan, mga ka-acid. Sobrang hirap. Tapos may stress ka rin kasi minsan kung minsan galit pa kayo ng asawa mo, ganun. Dahil hindi niya maintindihan, may acid reflux ka. Tapos yung araw-araw na ulamin mo, kasi hindi mo alam minsan kung paano kung wala ka pang pambili ng ulam. Yun, mga ka-acid, talaga nakaka-stress lagi. Nakaka-stress talaga na pag may acid reflux ka. Pero dapat talaga hindi ka ma-stress. Talagang yung ano ko dati, yung hindi na sumakit yung tiyan ko mga ka-acid. Hindi na ako unti-unti kong kinain yung mga pagkain na nakasanayan ko dati. Kasi yun talagang yun talagang tama. Unti mong sanayin yung pagkain na kinakain mo dati. Para hindi ka may stress kasi titikman mo rin. Kasi ako tinikman ko talaga lahat. Tinikman ko na yung hindi na sumasakit yung tiyan ko. Kinain ko na yung mga dapat kong kainin. Kasi yun talaga, minsan na-stress ka eh. Kasi nga minsan gusto mong kainin yung nasa harapan mo. Hindi yung makain kasi nga naisip mo baka mag-trigger na naman sa'yo. Mag-trigger na naman yung bawa cake, ganyan. Spaghetti, trigger. Ako, yung ano ko dati, unti-unti ko siyang tinikman. Nakita niyo naman sa mga vlog ko yan, mga ka-acid. Ang baguhan. O kaya sa mga datihan na mga ka-acid natin dyan na nanonood sa channel ko. Kita niyo naman kung ano yung mga kinain ko. Kasi kaya ako na binablog ko kasi para sa mga baguhan din, marami pa rin nagtatanong sa akin. Nagtatanong nga, yun nga, yung kasi kung hindi na daw siya makakain ng mga mga dati niyang kinakain. Kaya sabi ko nga, hindi na masakit yung tiyan natin. Yung tiyan mo, nakikinig sa akin. Unti-unti mong kainin yung kinain mo dati para lumakas ka. Saka hindi ka malalambot. Kasi importante sa pagkain natin, makuha natin lahat ng nutrients. Hindi pwede kasing totoo lang. Hindi pwedeng puro gulay lang. Kailangan may karne ka rin, may isda, may prutas. Kailangan yan, rotation. Hindi pwedeng puro gulay ka lang, puro isda ka lang, puro manok ka lang, karne, puro prutas. Hindi pwede yan. Kailangan araw-araw, iba-iba ang rotation ng pagkain para lahat ng nutrients makukuha natin mga acid. So yun nga, nakaka-stress talaga pag may acid reflux. Talagang ako, dinanas ko yan, nakaka-stress. Sobrang stress ang aabuti mo pag may acid reflux ka. Acid, huwag tayo ma-stress. Lalo na pag yung nararamdaman na lang natin yung mga hilo. Yan, may stress ka rin dyan, hilo ka lagi. Dapat hindi mo na in-stress yan kasi talagang normal mo na yung sarili mo. Normal mo na nakailangan talaga kasama mo lahat yan na may acid reflux, hilo ka, ano nang nangyayari sa katawan mo, ganun. Ano yung nakikita mo, parang kukulaps ka na, ganyan. Wala, hindi ka naman mapapapano talaga yan eh. Kasi talagang, ang mahirap kasi dyan, ang anxiety mo na, yung nga, ayaw mo nang kumilos, diyan ka na nagmumukmuk sa bahay. Yun mga ka-acid. So, hanggang dito na lang mga ka-acid. Maraming salamat sa mga ka-acid natin dyan. Patuloy nag-ano sa atin, sa YouTube natin. Nanonood. Mag-ingat kayo lagi. Ang God bless sa inyo. Talbot Talisa, dito lang.